Sa amin naman ay sagot at depensa. So, silang tumigil. Sila yung nasa administrasyon. Sila yung tumigil at sila yung pumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa tao. Ayan po, ang tugon ng Vice President. Sabi ng Pangulo ay itigil na natin ang pamumulitika at magsimula ng magserbisyo sa publiko. Sabi ng VP, mukhang mali kasi wala naman kami ginagawa. Yan ang sabi ka. Baka siguro mas maganda, manalamin ka muna. Dahil una-una, paano kami titigil? Wala naman kami ginagawa. Ang dapat tumigil ay sila. Yan ang sabi. Ano naman ang tugon ni PCO, Undersecretary, Palace Press Officer, Claire Castro? Ano bang sabi niya? Pakinggan po natin. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulo at si Vice Presidente nung yan ay sinabi niya? Nasaan po ba siya ngayon? Dahil, okay, at ating pagkakaalam hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun lang po. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, hindi bakasyon. Oh, ayan. Anong masasabi niyo sa sagot ni Yusek Claire Castro? Sabi niya, nasaan ba si VP Inday Sara ngayon? Nang sinabi niya yan. Nakita naman natin sa video, siya ay nasa The Hague, sa Netherlands. At sabi niya, ni Claire, tandaan natin ang Pangulo, action, hindi bakasyon. So meron siyang patutsada sa pangalawang Pangulo na kaya siya nasa The Hague ay dahil nagbabakasyon. Ewan ko kung ang tagapagsalita ng Malacanang ay kailangan ba laging may makikipag-away tayo? O mas maganda ay matagdagan ang mga taong humahanga sa presidente at yung mga dati nating hindi sumusuporta, hindi sumusuporta sa presidente, hindi ba dapat sa halip na tinatabay mo sila, ay ikaw pa yung nagiging daan para ilapit mo ang Malacanang at maintindihin nila ang ginagawa ng presidente. Hindi yung parang makikipag-bardagulan ka, hindi ba? Pero kanina nga ako nagsabi, on the first day ni Yusek Claire Castro sa Malacanang, naman talaga ang kanyang trabaho. Yes, mang-asar, ayoko kasi yung apatdog kasi, yun naman lumalabas, mang-atake na mang-atake. Bakit ko naman nasabi yun? Ba yung sinabi ni Claire Castro? Number one, mga kababayan, una, sino ba naman ang hindi nakakaalam kung bakit nandun si Inday Sara sa The Hague? Ito ba mga kababayan ay regardless kung sino, ha? Halimbawa, ikaw, ang tatay mo ay nakulong sa isang malayong lugar. Ano ba? Hindi lang dito sa ibang banda, hindi sa ICC. Sabihin na natin dyan sa bandang Ilocos Norte. Kung ano mga kadahilanan, ikaw ay nasa Maynila, kahit siguro anong gagawin mo, tapos napalitaan mo na butot balat, hindi makakain, pupunta mo talaga doon, di ba? Hindi ka pupunta ng Ilocos Norte para magbakasyon. Hindi ka pupunta sa Daig, napalitaan mo na ang tatay mo ay butot balat at hindi kumakain at nakakapinin na nga, bakasyon bang maitatawag mo doon? Hindi ba kapag itinarinig ng mga ibang tao na baka ngayon inaawa na sa dating Pangulo, ay lalong magalit sa inyo, Attorney Claire Castro, dahil ano ba kasi ang sinasabi mo, di ba? Hindi mo ba alam ang sitwasyon ngayon ng dating Pangulo at ng kanyang anak, di ba? Kahit siguro, sino pa ito? Simpleng tao.
Kahit siguro masama ang loob mo dun sa tao na yun, pero pag alam mo na yung kanyang ama ay hindi maganda ang kalagayan, lalo na kung kalusugan at matanda na, hindi ka siguro magbibitaw ng ganitong mga salita. Ang ibig natin sabihin dito, dapat pakaingatan natin ang pagbibitaw ng mga salita. Lalo na, at ang inire-represent mo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Natutuwa kaya ang Pangulo sa'yo, Atty. Claire, sa ginagawa mong ito? O merong ibang taong natutuwa? Hindi ba? Pero ako, bilang mamamayang Pilipino, at isa sa nagbabayad ng buwis na ginagastos para sa inyo, mali. Mali po ang approach na ganyan. Hindi po tayo magkakasundo pag ganyan. Hindi ba? Hindi ba? Alam mo, nasa hindi magandang kalagayan, ang tatay noong sinasabihin mo, sasabihin mo pang nagbabakasyon. Eh, anong puso meron ka? Pusong bato o walang puso? Di ba? Parang nahirap, mga kababayan. Basta tayo na reaction para matapos na tayo. Eto,